Magandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ni Buhawi. Isang bulag na matandang lalaki na namumuhay ng tahimik at mag-isa sa kanyang bahay. Isang veteranong sundalo na napilitang magretiro dahil sa pagkabulag nito. Ngunit sa kabila ng pagkabulag nito, ay nasanay na siya ron at lumakas ang kanyang ibang pandama. Kontento na siya sa ganung buhay at wala siyang ibang nais, kundi ang protektahan ang kapayapaan na kanyang tinatamasa. Ngunit nagbago ang lahat nang mapasok ng 3 magnanakaw ang kanyang bahay. Ang pangyayaring yon ang naglantad ng madilim na sikreto ni Buhawi. Ano nga ba ang lihim na tinatago ni Buhawi? At ano ang kaya niyang gawin upang protektahan ang kanyang sarili laban sa 3 magnanakaw na nanggulo sa tahimik niyang pamumuhay? Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalagan. Umpisahan na po natin ang kwento. Aba, mukhang ang dami mong pinamili ngayon na. May okasyon ba? Abay Buhawi, sa pagkakaalam ko malayo pa ang kaarawan mo. Hindi ka pa ba sanay sa akin, Charito? Namimili talaga ako ng marami kahit walang okasyon para hindi ako palaging lumalabas ng bahay. Alam ko naman yon. Pero ayaw mo bang ipagluto kita minsan? Masarap ako magluto ng kalderetang baka at tinola. Kaya kong magluto ng sarili kong pagkain. Salamat na lang, Charito. Minsan ay magpunta ka naman sa bahay ko. Manood tayo ng mga lumang pelikula. Iniinsulto mo ba ako, Charito, ha? Ay hindi. Hindi naman. Pasensya ka na, Buhawi. Hindi ka nga pala nakakakita. Hindi na hinintay pa ni Buhawi na makapagsalita si Charito dahil alam niya na tatagal yon ng ilang minuto, kaya tuluyan niya nang binuksan ng pinto ng kanyang bahay at pumasok doon. Agad niyang isinarado ang pinto at ang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Sa isang tagong bahagi ng lungsod, nakatayo ang lumang bahay ni Buhawi. Napapalibutan yun ng matataas na punong kahoy at makakapal na halaman. Ang bahay ay hindi madaling makita mula sa kalsada dahil kailangan pang tahakin ang makitid na daan na puno ng damo at bato upang makarating doon. Malaki at may 2 palapag ang bahay ni Buhawi. Mag-isa lang siyang naninirahan sa bahay niya. Si Buhawi ay 67 taong gulang na, ngunit sa kabila ng kanyang edad ay malakas pa rin siya at nagtataglay ng matikas at matipunong pangangatawan. Sa kabila ng kawalan ng paningin, ay sanay siyang mamuhay ng walang nakukuwang tulong mula sa iba. Dati siyang sundalo, at hindi lang basta isang sundalo, kundi isang tanyag na veteranong sundalo na nakaligtas sa napakaraming mapanganib na misyon nung kanyang kabataan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, pinili ni Buhawi na iwan ang mundong yun matapos niyang mabulag dahil sa isang engkwentro. Maraming taon na ang nakararaan. Sa kabila ng pagiging bulag ni Buhawi, ay kabisado niya ang bawat sulok ng kanyang bahay. Mula sa sala, kusina, mga kwarto at iba pang bahagi ng bahay niya. Sa harapan ng bahay niya, makikita ang mas maliit na bahay ng kanyang kapitbahay na si Charito. Isang matanda na babae na halos kasing edad niya rin. Ang bahay ni Charito ay mas simple, ngunit malinis at maaliwalas. Si Charito ay kabaligtaran ni Buhawi. Makulit ito, palakaibigan, at palaging naghahanap ng makakausap. Madalas nitong kausapin si Buhawi at magtanong ng mga walang saysay na bagay. Ngunit si Buhawi ay nananatiling mailap. Sa tuwing tatawagin siya ni Charito, ay mas pinipili niyang manatili sa loob
ng kanyang bahay. Ang araw-araw na buhay ni Buhawi ay simple at masasabing walang kulay, ngunit ganun niya gustong mamuhay. Tahimik at malayo sa ingay ng mismong syudad. Tuwing umaga, bago mag-almusal, ay nakasanayan ni Buhawi na magwalis sa harapan ng kanyang bahay. Araw-araw kasing may kalat ng mga tuyong dahon doon dahil sa isang malaki at matandang puno ng mangga na nasa harap ng kanyang bahay. Kahit hindi niya nakikita ang paligid niya, nais pa rin niyang malinis ang kanyang kapaligiran. Gaya na lang ng umagang yon. Abala si Buhawi sa pagwawalis, subalit habang abala siya sa ginagawa ay natigilan siya nang may naramdaman siyang presensya ng ibang tao sa paligid niya. Charito, alam kong nariyan ka. Aba, talagang napakatalas pala talaga ng pakiramdam mo, Buhawi. Kahanga-hanga ka talaga. Ano bang ginagawa mo rito sa bahay ko nang ganito kaaga? May sasabihin lang naman ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, kasi wala ko rito para makipagkwentuhan o makipagkismisan sa mga walang kwentang bagay. O sige na, ano ba yon? Sabihin mo na kagad at marami pa akong gagawin. Eto na nga, sasabihin ko na nga. At naman itong isang to. O ito, makinig ka. Galing ako sa kaibigan ko sa kabilang barangay. May pinuntahan akong handaan kagabi at nakitulog na rin ako doon. Abayan, sabi niya, marami na nananakaw sa lugar nila nitong mga nakaraang araw. Kaya naisip ko, dapat maging maingat tayo. Sa ibang lugar naman yon. Wala tayong dapat ikabahala. Ano bang kinakatakot mo? Kahit na, Buhawi, ang mga magnanakaw, kapag marami na silang nabibiktima sa isang lugar, abay, lumilipat ang mga damontres na yon. Hindi mo ba alam yon, Buhawi? Kung gano'n bakit mo alam? Dati ka ba magnanakaw, Charito? Kaya gano'n na lamang kung ikaw ay mag-isip. Ay hindi, no? Pambihira ka naman. Nais ko lang na magbigay ng paalala sa'yo. Lalo ka na. Mag-isa ka lang sa bahay mo. Subukan lang nilang pumasok dito. Kahit bulag ako, sigurado kong hindi na makakalabas ng buhay ang mga yon. Hindi hadlang ang pagiging bulag ko para ipagtanggol ko ang sarili ko. Aba, napakatapang mo nga talaga, Buhawi. Sa bagay, isa ka nga palang dating sundalo. Pero sana, hindi na umabot sa ganon. Maigi nang mag-ingat tayo at dadalawa lang tayo nandito sa lugar na ito. Hindi na sumagot si Buhawi. Itunuloy niya ang pagwawalis. O sige na, aalis na ako at di na kita aabalahin. At baka luto na ang binibake kong cookies. Pero tandaan mo sinabi ko sa'yo, ha, Buhawi. Abay, mag-iingat ka. Hindi na ito pinansin ni Buhawi at nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng sinabi ni Charito tungkol sa mga magnanakaw, kahit katiting na takot, ay walang naramdaman si Buhawi. Bukod sa mahirap mapasok ang bahay niya, alam niya sa sarili niya na kaya niyang makipaglaban at ipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos maglinis sa harapan ng bahay, ay nagtungo na si Buhawi sa kanyang dining area kung saan nakahain na roon ang kanyang almusal. Umupo na siya at nagsimulang kumain. Sanay na siyang kumain ng mag-isa. Parehas ng patay ang mga magulang niya. At dahil sa haba ng serbisyo na noon sa pagiging sundalo, ay hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng sariling pamilya. Habang nasa gitna ng pag-aalmusal, ay nakarinig siya ng mahinang pagkatok sa main door. Tumayo muna siya upang buksan ang pinto. Naamoy niya ang pamilyar na amoy ng pabango ng babae. Alam niya na si Elizabeth ang naroon. Si Elizabeth ang tagapaglinis ng bahay ni Buhawi. Isang beses sa isang buwan ay nagtutungo ito sa bahay niya upang maglinis. Kahit kasi kabisado niya ang bawat sulok ng bahay niya, ay mahirap pa rin sa kagaya ng bulag ang linisin yun dahil sa laki nun. Elizabeth, nandiyan ka na pala. Tuloy ka. Binuksan ni Buhawi ng malaki ang pinto
at nakarinig siya ng mga yabag na pumasok. Napakunot ang noo niya dahil tila hindi lang yabag ng isang tao ang narinig niya. Teka Elizabeth, may kasama ka ngayon. Sino yan? Sinabi ni Elizabeth na isinama nito ang bunso nitong anak na si Brando. Ayon dito ay nagpresenta ang anak nito na tulungan ito sa paglilinis para mabilis siyang matapos. Humingi rin ito ng pasensya dahil hindi nito nasabi ang bagay na yon. Hindi sumagot si Buhawi at bumalik na siya sa hapagkainan upang ipagpatuloy ang kanyang naantalang almusal. Sadyang malakas ang pandama at pandinig niya. Bagamat hindi niya kilala ang anak ni Elizabeth, ay nagtiwala siya rito dahil matagal nang nagtatrabaho si Elizabeth sa kanya at may tiwala siya na hindi ito magsasama sa bahay niya ng taong may gagawing hindi maganda. Habang si Elizabeth ay abala sa paglilinis, ay nagtungo muna si Buhawi sa labas ng bahay niya. Umupo siya sa tumba-tumba at ninanamnam ang pagtama ng sikat ng araw sa kanya. Mula roon ay dinig niya ang mahihinang kaluskos ng walis sa malalaking tiles ng kanyang sala. Matapos ang ilang oras, natapos din si Elizabeth at si Brando sa paglilinis. Pumasok na siya at kinuha mula sa isang drawer ang pera at iniabot niya yon kay Elizabeth. Yan ang sahod mo para sa araw na ito, Elizabeth. Dinagdagan ko yan ng konti dahil ang sabi mo sa akin ay natanggal sa trabaho ang asawa mo. Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat si Elizabeth kay Buhawi bago ito nagpaalam. Nang masiguro ni Buhawi na nakalabas na si Elizabeth at ang anak nito, ay isinarado na niya ang pinto ng kanyang bahay. Pinindot niya ang lock at nakarinig siya ng pagdagundong sa iba't ibang parte ng kanyang bahay. Indikasyon yon na sarado na ang lahat ng pinto, maliban sa pinto ng mga kwarto, ay hindi na mabubuksan mula sa loob at labas. Sa kabilang dako, sa loob ng abandonadong building, ay nagtipon-tipon ang 3 kabataan sa isang sulok na puro 18 anyos. Nakaupo sila sa sahig. Abala si Andrew sa pagbulatlat sa isang wallet. Nang makuha niya ang laman ng pera, ay itinapon niya ang wallet sa likod niya. Binilang niya ang pera na ang halaga ay 7,000 piso. Hinuha niya ang 3,000 at binigyan ng tigdi 2,000 ang dalawa pa niyang kasama na sina Tomas at Brando. Uy, sandali lang. Bakit mas malaki sa'yo, Andrew? Akala ko ba hating kapatid? Bakit ha? Kapatid ba kita? Saka akong dumukot ito sa matandang babae kaya natural na mas malaking parte ko. Si Andrew ang leader ng grupo. Matangkad ito para sa kanyang edad. Palaging seryoso ang ekspresyon nito. Siya ang pinakamaabilidad sa grupo at ang utak ng kanilang mga plano. Lumaki siyang walang magulang. Iniwan siya ng kanyang ina sa ampunan nung sanggol pa lamang siya at hindi niya kailanman nakilala ang kanyang ama. Sa edad na 15, tumakas siya sa ampunan at nagsimulang mabuhay sa kalsada. Sa 3, si Andrew ang pinakagalit sa mundo at para sa kanya, ang bawat pagnanakaw na ginagawa niya ay pagbawi ng buhay na nararapat sa kanya. Sumimangot si Brando. Malaki ang pangangatawan nito, ngunit hindi ganun katalino pagdating sa pag-iisip. Si Brando ang bunso sa 5 magkakapatid at lumaki siya sa isang mahirap na pamilya. Habang si Tomas naman, ang pinakamadaldal sa kanilang 3. Sa edad na 18, ay mukhang inosente si Tomas, pero sa likod ng maamo nitong muka, ay mahusay itong manlinlang. Pambihira! Dapat kasi pantay-pantay ang parte natin, di ba? Ikaw nga ang dumukot, pero kami ni Tomas ang kamuha sa atensyon ng matandang babae para hindi ka nahabulin. Hoy! Tumigil ka dyan, Brando Kung ayaw mo ng parte mo, akin na lang. Sa totoo lang, masyado kang maraming reklamo Oo, tama na yan. Chill lang kayo. Brando, okay na yan, kesa sa wala. So, anong susunod? Hindi na tayo pwedeng bumalik dun sa lugar na palaging pinagnanakawan natin. Alerto na ang mga tao ron at malaki ang tsansang mahuli na tayo.
Dapat tayo magpalamig muna. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanilang tatlo. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsalita si Brando. Alam niyo ba mga tol? Sumama ako kahapon kay nanay sa bahay ng matandang lalaki na pinaglilinisan niya. Sa tingin ko, napakayaman na matandang lalaki na yon. Tapos, mag-isa lang siya doon sa bahay niya na sobrang laki. Sabi ni nanay, dati raw yung sundalo eh. Ano sa tingin niyo? Yung kaya sunod natin pagnakawan? Ano ka mo? Dating sundalo? Gusto mo bang ratratin tayo ng Armalite nun? Pambira tong taong to. Ikaw talaga kahit kailan ka, Brando. Hindi ka talaga nag-iisip. Uy, sandali lang. Patapusin niyo kasi muna ako. Bulag yung matandang lalaki. Bulag! Sa sinabi ni Brando ay sandaling natigilan si Andrew. Napatingin siya kay Tomas at tumango ito. Oh, bulag naman pala eh. Kaya madali lang nating nakawan yun, Andrew. Hoy Brando, sigurado ka ba niya sa sinasabi mo ha? Mayaman talaga yung bulag na matandang yon? Oo nga, sigurado ako. May vault akong nakita sa isa sa mga kwarto sa itaas ng bahay niya. Sa tingin ko, mga alahas at pera ang laman ng vault na yun. Ha, kung ganun, mukhang yan ang susunod nating misyon. Pero hindi pwedeng magpadalos-dalos tayo. Kailangan natin ng matibay na plano. Kailangan nating malaman ang pasikot-sikot ng bahay at kung paano tayo makakapasok doon. Saka, kailangan natin mapag-aralan muna ang loob ng bahay niya para bukod sa vault, ay alam din natin kung meron pang ibang pwedeng manakaw sa bahay niya. Tama ka, Tomas. Kailangan nating suriin muna ang bahay bago tayo gumalaw. Hoy Brando, ikaw ang gagawa ng unang hakbang. Magtanong-tanong ka sa nanay mo. Alamin mo kung kailan ulit siya pupunta ron at kung anong routine ng matanda. Teka. Hindi ba delikado kung doon ako sa nanay ko magtatanong? Baka makahalata siya eh. Hindi naman alam ng nanay kong ginagawa natin pagnanakaw eh. Kung ganon, tayo mismong kikilos para malaman natin ang mga pwede nating nakawin sa bahay na yun. Nagsimula na silang mag-usap na mga pwede nilang gawin. Si Andrew, bilang leader, ay nagsimula ng ilatag ang mga susunod na hakbang nila. Sa isip niya, mukhang may potensyal na magtagumpay ang pagnanakaw nila na yon, lalo na at isang bulag ang nakatira sa bahay. Sa tingin niya, yun na ang pinakamagiging madaling pagnanakaw na magagawa nilang tatlo. Isang umaga, tahimik na nakaupo si Buhawi sa kanyang paboritong tumba-tumba sa harapan ng kanyang bahay. Hawak niya ang kanyang baston habang bahagyang umaalog ang upuan sa ritmo ng kanyang paggalaw. Maya-maya ay nakaramdam si Buhawi ng presensya ng isang tao. Sumingot siya sa hangin at napasimangot siya nang maamoy ang pabango ni Charito. Charito, kung ano man ang pakay mo ngayon, wala ako sa mood makipag-usap. Gusto kong mapag-isa. Mapag-isa? Abe, palagi ka naman mapag-isa, pambihira ka namang matanda ka. Hoy Buhawi, isang buong araw nang hindi ako nagpakita sa'yo, no? Pero hindi naman talaga yan ang dahilan kung bakit ako nandito. Mangyaring may problema kasi ako eh. Ano na naman ang problema mo? Parang hindi ka na nawawalan ng problema. Mangyaring habang nasa mall kasi ako kahapon, may dumukot sa wallet ko. Abe, 7,000 piso ang laman nun. Inipon ko pa yon para sa bayarin ko sa kuryente at tubig. Napahinto sa pag-alog ng tumba-tumba si Buhawi. Nahuli ba kung sino ang kumuha sa wallet mo? Sa kasamaan palad, Buhawi, hindi eh. Pero nakita ko ang dumukot sa wallet ko. Isang binata. Kaya lang nang sisigaw na ako, ay may lumapit sa akin na 2 binata at nagtanong ng direksyon. Abe, para bang nalito ako at hindi nakasigaw. Pero kanina ko lang napagtanto na malamang kasabwat nung nandukot sa akin ang 2 yon. Sa susunod kasi, mag-ingat ka. Protektahan mo mga gamit mo, lalo na sa mga lugar na maraming tao. Hindi natin alam kung kailan aatake ang mga masasamaan loob. Alam mo, Buhawi, kahit minsan matalas ang bibig mo, ay tama ka rin talaga. Pero alam mo, Buhawi, abe, hindi ko na maibabalik ang nawala. Ang mahalaga,
Ligtas ako, hindi ba? Hindi sumagot si Buhawi. Bumalik siya sa pag-alog ng kanyang tumba-tumba. Ngunit sa kanyang isipan ay nagpasalamat siya na walang nangyari kay Charito. Kahit naman naiirita siya rito, ay may pakialam pa rin siya rito dahil ito ang nag-iisa niyang kapitbahay. Dumadalas na talaga ang pagnanakaw gayon. Abay, nakakatakot na. Laganap naman talaga ang pagnanakaw kahit saan lugar. Malas lang talaga kapag ikaw ang naging biktima. Sige na, Charito. Makakaalis ka na. Gusto ko talaga mapag-isa. Abay, sandali lang naman, Buhawi. Hindi mo man lang ba ako i-comfort? Abay, bakit? Asawa ba kita? Wala akong oras sa kaartehan mo, Charito. Sige na, umuwi ka na sa bahay mo. At sukit naman ito. Hey! Matanda! Kahit hindi nakikita ni Buhawi si Charito, ay alam niyang inirapan siya nito. Nang marinig niya ang papalayo nitong yabag, ay tumayo na siya at bumalik sa loob ng kanyang bahay. Nang isarado niya ang pinto, ay siniguro niya na nailagay niya ang passcode sa pinto upang walang kahit na sino ang makapasok sa kanyang bahay nang hindi niya nalalaman. Nang sumunod na umaga, habang kumakain ng almusal si Buhawi, ay nakarinig siya ng mahihinang katok sa main door. Tumigil siya at nakinig ng mabuti upang makumpirma kung talaga bang may tao sa labas dahil wala siyang inaasahan na pupunta sa bahay niya sa araw na yon. Nang magpatuloy ang pagkatok, ay tumayo siya at maingat na naglakad patungo sa pinto. Binuksan niya yon at bago pa man magsalita ang taong nasa labas ng bahay niya, ay agad niyang naamoy ang pamilyar na amoy. Elizabeth, anong ginagawa mo rito? Kagagaling mo lang dito ng isang araw, di ba? Ako po to, Ma'am Buhawi. Si Brando po. Kasama ko po si nanay. Napakunot ang noo ni Buhawi. Boses yun ng isang lalaki. O Brando, ikaw ang anak ni Elizabeth, tama ba? Opo. Ako nga po. Ano naman ang dahilan at nandito kayong dalawa ng nanay mo? Kasi po hindi po namin nalinis na maayos yung ibang parte ng bahay niyo nung huling beses kami naglinis dito. Nagmamadali po kasi kami ng nanay ko nung araw na yun dahil walang kasama sa bahay ang kapatid ko may sakit. Kaya naisip po namin ni nanay na bumalik dito ngayon para tapusin po ang paglilinis namin. Pero wag po kayo mag-alala kasi libre na po ito. Wala na po kayong kailangan bayaran. Bahagyang tumaas ang kilay ni Buhawi sa sinabing yun ni Brando. Elizabeth, totoo ba ang sinasabi ng anak mo? Hindi po makapagsalita si nanay ngayon Masakit po ang lalamunan niya at inuubo pa. Ayaw po naming mahawa kayo. Kaya ako na lang po magsasalita para sa kanya. Nanatiling nakatayo si Buhawi sa may pintuan. Alam niyang may kakaiba sa mga sagot ni Brando, pero hindi niya maipaliwanag kung ano. Inisip niya kung dapat bang papasukin ang dalawa, ngunit sa huli, napagdesisyonan niyang hayaan na lang na tapusin ng mga ito ang paglilinis sa kanyang bahay. O sige, kung gusto niyo maglinis ulit, bahala kayo. Basta siguraduhin niyo maayos ang gagawin niyo ngayon. Ayoko ng paulit-ulit na trabaho. Opo, Ma'am Buhawi. Salamat po. Binuksan ni Buhawi ang pinto ng mas maluwag at pinapasok ang mag-ina. Dahil alam ni Buhawi na kasama ni Brando si Elizabeth, ay hinayaan na lang niya na gawin ng dalawa ang dapat gawin ng mga ito. Bumalik siya sa dining area upang tapusin ang kanyang almusal. Hindi makapaniwala si Brando na magagawa nilang linlangin si Buhawi para makapasok sila ni Tomas sa bahay nito. Dahil nung unang beses na nakapunta siya sa bahay na yon, ay napansin niya na nakilala agad ni Buhawi ang nanay niya dahil sa pabango nito. Kaya pinagamit niya si Tomas ng pabango ng kanyang ina upang nang sa ganon ay mapagkamalan ni Buhawi na si Tomas ay ang nanay niya. Tahimik silang umikot ng bahay at inisa-isa ang mga silid. Napansin nila na karamihan ng mga gamit na naroon ay mabibigat. Napunta sila sa ikalawang palapag kung saan nahanap nila ang kwarto na sinabi ni Brando
Sa isang sulok ng silid ay naroon ang may kalakihan na vault. Ayun! Tama ka nga, Brando. May vault talaga dito. Lumapit si Tomas at tinapik ang vault. Napailing ito. Mukhang mabigat at matibay ito, pare. Pero kung tama ang hinala mo na may pera talaas dito, abay jackpot tayo. Mukhang itong vault lang ito ang pwede natin mapakinabangan dito. Naglakad si Tomas papunta sa bintana ng silid at binuksan yon. Nagtatakang lumapit si Brando sa kaibigan. Ano ginagawa mo? Bakit mo binubuksan yan? Simple lang. Dito tayo papasok mamayang gabi. Hindi ka talaga nag-iisip, Brando. Napaisip si Brando, bagamat natatakot siya na baka mapansin ni Buhawi ang nakabukas na bintana, ay wala naman siyang iniisip na mas magandang plano. Alis na sana sila sa silid na yon, ngunit pareha silang natigilan nang makita nila si Buhawi na nakatayo sa bungad ng pintuan. Blanko ang ekspresyon nito at nakatinging direkta sa kanila na para bang nakikita sila nito. Tahimik lang ito at hindi gumagalaw. Hindi nila alam kung gaano nakatagal tong nakatayo roon o kung narinig ba nito ang kanilang mga pinag-usapan. Humabog ng malakas ang dibdib ni Brando at hindi siya makagalaw sa kinatatayuan. Anong ginagawa niyo rito sa silid na ito? Elizabeth, hindi ba sinabi ko sa inyo noon na hindi ko pinapalinis sa kwartong ito? Pasensya na po, Mang Buhawi. Ako po nagpupilit kay nanay na linisin po ang kwarto na to kasi nakita ko po na medyo maalikabok na eh. Napatingin si Brando kay Tomas. Gaya niya ay halatang tensyonado na rin ito. Tapos na ba kayo? Kung wala na kayong nililinis, mabuti pa umalis na kayo. Opo, tapos na po kami. Paalis na po kami ngayon. Hindi na hinintay pa ni Brando na magsalita pa si Buhawi. Hinila na niya si Tomas at mabilis silang lumabas ng silid na yon. Sa pagmamadali, muntik pang madapa si Tomas sa makitid na daan papunta sa hagdan. Si Brando naman ay pasulyap-sulyap sa likuran at siniguro niya na hindi sila sinusundan ni Buhawi. Nang makalabas na sila ng bahay at gate, ay doon lang sila nakahinga ng maluwag. Malalaki ang hakbang na naglakad ang dalawa palayo sa bahay ni Buhawi. Grabe! Kinabahan talaga ako dun, tol. Ako nga rin eh. Pero narinig niya kaya tayo? Sa tingin ko hindi naman. Mukhang kakarating lang niya nung nakita natin siya. Sana nga. Pero kinakabahan talaga ako, Tomas. Ano kaya kung wag na nating ituloy ang pagnanakaw natin sa bahay ni Mang Buhawi? Pambihira. Ngayon mo pa talaga naisipan na umatras kung kailan nag-effort na tayong pasukin ang bahay niya. Ito talagang taong to. Puntahan na nga lang natin si Andrew at sabihin sa kanya mga nakita natin. Wala nang nagawa si Brando kung di ang sumunod kay Tomas. Hindi niya alam, pero tila may kakaiba siyang naramdaman kay Buhawi. Pakiramdam niya, sa kabila ng pagiging bulag nito, ay malakas pa rin ang pakiramdam at pandinig nito at baka yun pa ang maging problema nila kapag itinuloy nila ang kanilang plano. Mabilis na nakabalik sina Brando at Tomas sa lumang building na nagsisilbing meeting place nilang magkakaibigan. Nakita nila si Andrew na nakaupo sa gilid ng bintana habang naninigarilyo. Agad na lumapit ang dalawa kay Andrew. Oh, anong balita? Gumana ba ang plano mo, Brando? Oo, tol. Nakapasok kami sa bahay ni Mang Buhawi. Ayos. Minsan pala may silbi rin niyang utak mo eh. O ano? Ano nakita nyo? Jackpot, pare. Totoo nga may bolt sa bahay ng matandang bulag. Sigurado ako na jackpot tayo kapag nakuha natin ang laman nun. Paano pala tayo makakapasok doon mamayang gabi? Wala na tayong problema, tol. Ako na gumawa ng paraan. Binuksan ko yung isang bintana sa kwarto kung saan nakalagay yung bolt. Doon tayo papasok mamayang gabi. Hindi natin kailangan dumaan sa front door. Ang kailangan lang natin ay isang hagdan. Tumango si Andrew. Halatang natuwa ito sa ginawa ni Tomas. Umalis ito sa pagkakaupo sa bintana at hinampas ng malakas ang balikat ni Tomas. Ang galing mo talaga, Tomas! Ganyan ang kailangan ko sa grupo. Andrew,
O bakit? Ano kaya kung wag na lang natin ituloy ito? Parang parang kinakabahan ako eh. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Sabi ko, baka pwedeng wag na nating ituloy ang pagnanakaw sa bahay ni Mang Buhawi. Pero kung gusto nyo, kayo na lang ni Tomas ang tumuloy pero hindi ako sasama. Malakas na tumawa si Andrew pero agad ding sumeryoso ang mukha nito. Lumapit ito kay Brando at mahinang sinampal-sampal siya sa pisngi. Hindi ka sasama ha? Ha? Seryoso ka ba ha? Ha? Ano Brando? Hindi ka sasama? Oh, kayo na lang. Ayoko na talaga. Makinig ka Brando. Hindi pwedeng hindi ka sasama. Bahagi ka ng plano at hindi mo pwedeng iwanan sa ere ang grupo. Kasi kapag ginawa mo yun, sigurado kong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi agad nakapagsalita si Brando. Ramdam niya ang bigat ng banta ni Andrew at mas natakot siya rito dahil alam niya ang kaya nitong gawin. Sa takot, wala na siyang nagawa kundi ang tumango. Sige na. Sasama na ako. Yan! Naman pala eh. Ang dali mo naman palang kausap eh. Tandaan mo Brando sa grupo natin, walang atrasan. Dahil kapag may isang umatras, lalo na't nakapagplano na, mayayari talaga sa akin. Saka ano bang kinakatakot mo, Brando? Isang gabi lang to. Bukas, may pera na tayo. Tahimik na tumango si Brando pero hindi pa rin nawala ang takot niya sa gagawin nila mamayang gabi. Iba kasi talaga ang pakiramdam niya kay Buhawi. Nang sandaling yon ay nakaramdam si Brando ng pagsisisi kung bakit pa niya nabanggit kina Andrew ang tungkol kay Mang Buhawi. Pagsapit ng gabi, naghain na si Buhawi ng kanyang hapunan. Mainit na sabaw at pritong isda ang kanyang niluto. Habang kumakain ay natigilan siya nang marinig ang malakas na pagbuhos ng ulan. Narinig niya ang pagbagsak ng ulan sa bubong ng kanyang bahay. Matapos niyang ubusin ang pagkain ay tumayo siya mula sa mesa at kinuha ang pinagkainan. Maingat niyang hinugasan ang mga ito sa lababo. Sinuri niya ang mga plato at kubyertos gamit ang kanyang mga kamay kung malinis na ang mga yon. Pagkatapos maghugas, sinimulan na ni Buhawi na inspeksyonin ang bahay. Isa-isa niyang sinigurado na nakalak ang lahat ng pinto at bintana. Hinawakan niya ang mga seradura at pinihit ang mga yon. Nang masiguro na niya na maayos na ang lahat sa ibaba ng bahay, ay nagtungo na siya sa kanyang kwarto sa ikalawang palapag. Naupo siya sa gilid ng kama. Kinuha niya ang kanyang earphones mula sa mesa at inilagay yon sa kanyang mga tenga. Sa isang pindot sa kanyang cellphone ay nagsimula ng mag-play ang pamilyar na boses mula sa kanyang paboritong horror podcast. Humiga na si Buhawi habang ang ulo niya ay nakapatong sa malambot na unan. Sa bawat detalye ng kwento mula sa podcast ay tila nalunod ang kanyang isip sa mundo ng takot at misteryo. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumigat ang mga mata ni Buhawi. Ang kanyang paghinga ay naging mas kalmado at malalim hanggang sa siya ay tuluyan ng nakatulog. Sa ilalim ng malakas na ulan, naglakad na sina Brando, Andrew at Tomas sa madilim na kalsada papunta sa bahay ni Buhawi. Halos hindi na makita ni Brando ang daan sa unahan dahil sa bigat ng ulan. Ngunit tuloy pa rin sila. Magkatulong sina Brando at Tomas sa pagbuhat ng mahabang hagdan na balak nilang gamitin para makapasok sa loob ng bahay ni Buhawi. Hindi kaya masamang pangitain tong malakas na ulan na ito? Parang pinapatigil tayo ng panahon na to na huwag nang ituloy ang gagawin natin. Tumigil si Andrew na nasa unahan at mabilis na bumaling kay Brando. Ang pigilin mo ay ang pagtama ng kamao ko sa mukha mo. Paulit-ulit ka na lang Sinabi ko na, hindi na tayo pwedeng umatras. Kung gusto mo mabuhay pa bukas, sumunod ka na lang.
Naiintindihan mo ba ako, Brando? Chill mga pare. Maganda nga na malakas ang ulan eh. Hindi tayo maririnig ng matandang bulag na yun kapag nasa loob na tayo ng bahay niya. Napangiti ng bahagya si Andrew. Tumango sa sinabi ni Tomas, ngunit hindi na ito nagsalita. Patuloy silang naglakad hanggang sa makarating na sila sa harapan ng gate ng bahay ni Buhawi. Agad na isinandal ni na Tomas at Brando ang hagdan sa gilid ng gate. Bilisan natin, Tomas. Sige, ikaw mauna. Brando, huli ka para ikaw ang maghila ng hagdan. Hindi na nagreklamo si Brando dahil natakot siya na baka saktan na siya ni Andrew kapag ginawa niya yon. Agad na inakyat ni Tomas ang hagdan. Sinundan yun ni Andrew na mabilis na umakyat kaya halatang sanay na sanay ito sa ganung gawain. Umakyat na rin si Brando kahit puno pa rin siya ng pag-aalinlangan. Nang nasa taas na siya ng gate ay hinila na niya ang hagdan hanggang sa tuluyan niya na yung mailapit sa loob ng bakuran. Saka lang siya tumalon pababa. Muling binuhat ni na Brando at Tomas ang hagdan at nagsimulang maglakad paikot sa bahay. Tahimik nilang hinanap ang nakabukas na bintana gamit ang flashlight ni Tomas. Makalipas ang ilang minuto ay nakita na nila ang bintana na iniwang bukas ni Tomas kaninang umaga. Agad nilang isinandal ang hagdan sa tapat ng bintana. Si Tomas ulit ang naunang umakyat na sinundan naman ni Andrew. Si Brando, tulad ng kanina, ay huling umakyat sa hagdan. Pagdating niya sa loob ng bahay ay nakiramdam muna sila. Hindi na alis ang kaba at takot sa dibdib ni Brando. Maraming beses na silang pumasok sa mga bahay para magnakaw. Pero iba ang takot niya sa bahay ni Buhawi. Kahit pasabihin na nag-iisa at bulag ang matandang nakatira sa bahay na yon. Sa kalaliman ng gabi, habang patuloy ang pag-ulan sa labas, biglang nagising si Buhawi mula sa mahimbing niyang pagtulog. Isang kakaibang pakiramdam ang gumising sa kanya na parang may mali sa paligid. Tahimik niyang tinanggal ang earphone sa kanyang tenga at pinos ang horror na pinakikinggan. Napaupo siya sa gilid ng kama. Hindi siya gumalaw at pinakiramdaman niyang mabuti ang bawat tunog sa bahay. Maya-maya pa ay tumayo na si Buhawi at marahang lumabas ng kwarto. Malamig ang sahig sa ilalim ng kanyang paa at ang tunog ng ulan sa labas ng bahay ay mas naging malakas. Isa-isa niyang nilapitan ang mga pinto ng bawat silid sa ikalawang palapag. Idinikit niya ang kanyang tenga sa bawat pinto at pinakinggan niya kung may kakaibang tunog mula sa loob ng bawat silid. Sa una't ikalawang silid ay wala siyang narinig kundi ang mahinang tunog ng ulan. Ngunit nang makarating siya sa pangatlong silid, napakunot ang kanyang noo. Ang tunog ng ulan ay mas malakas. Binuksan ni Buhawi ang pinto ng silid na yon at pumasok siya sa loob. Ang malamig na hangin mula sa labas ay sumalubong sa kanya na naging dahilan upang mas lalo siyang magduda. Naglakad siya hanggang makarating siya sa bintana. Tumigil siya roon at marahang kinapa ang bintana. Nagulat si Buhawi nang mapag-alaman niya na nakabukas ang bintana doon. Ngunit bigla niyang naalala na nagpunta kaninang umaga sina Elizabeth at Brando sa bahay niya upang maglinis. Naisip niya na baka binuksan ng mga yon ang bintana at nakalimutang isarado ng maayos. Isinara na lang niya yon ng mariin at inilak. Pabalik na sana si Buhawi sa kanyang silid nang maramdaman niyang may natapakan ang kanyang paa. Tumigil siya sa paglakad. Yumuko at hinawakan ang natapakan niya sa sahig. Dinampi niya ang daliri sa natapakan niya at sinuri iyon gamit ang kanyang pang-amoy. Napakunot ang kanyang noo nang malaman niya na putik ang kanyang natapakan. Matiim na nag-isip si Buhawi. Imposible na magkaroon ng putik roon, lalo na't naglinis sina Elizabeth sa kwartong yon. Alam niya na isa lang ang ibig sabihin nun. May ibang tao na pumasok sa kanyang bahay. Maya-maya pa
ay marahang tumayo si Buhawi. Ngunit sa halip na may gawin na kung ano, ay nanatili siyang kalmado. Lumabas na siya ng silid na yon at isinarado ang pinto. Sa isip ni Buhawi, kung sino man ang pumasok sa kanyang tahanan sa gabing yon, ay tiyak na hindi na makakalabas ng buhay. Nakahinga ng maluwag si Brando nang tuluyan ng lumabas ng silid na kanilang kinaroroonan si Buhawi, pero hindi niya maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Nang pumasok si Buhawi ay tahimik na naglakad sina Brando papunta sa isang sulok. Sa kabila ng malamig na panahon ay tagaktak ang pawis sa noon ni Brando. Doon niya napagtanto na mali talaga na naroon sila at kailangan na niyang umalis bago pa mangyari ang hindi maganda. Mabilis siyang naglakad papunta sa bintana. Binuksan niya yon at tumapak siya sa gilid. "Brando! Anong ginagawa mo? Bumalik ka rito!" Bago pa makalabas si Brando ay nahawakan na siya ni Tomas at Andrew. Hinila siya ng dalawa pabalik, ngunit nanlaban siya. Sa hindi inaasahang pangyayari, nasagi ni Brando ang hagdan na nakasandal sa gilid ng bintana. Nanlaki ang mga mata nila nang bumagsak ang hagdan sa lupa. Halos manginig si Brando habang nakatingin sa ibaba. Nang humarap siya sa dalawa, ay mas lalo siyang natakot nang may nakatutok ng baril sa kanya na hawak ni Andrew. "Ano bang iniisip mo, ha? Ang sabi ko, bawal ang umatras." "Seryoso ko, Brando. Kapag may ginawa ka na namang hindi ko gusto, bubutasin ko yung ulo mo nitong hawak ko." Andrew, pasensya na. Natakot kasi ako eh. Ayoko nang gawin to. Ayoko na talaga. Huwag mo akong pabarilin, please. Andrew, tama na yan. Kalma lang. Hindi dapat tayo nag-aaway-away. Magkakakampi tayo. Kasalanan kasi to ng Brando na yan eh. Huling beses mo na itong makakasama sa amin, Brando, ha. Papalitan ka na namin dahil duwag ka. Duwag! Hindi namin kailangan ng kagaya mo sa grupo. Ibinaba ni Andrew ang baril at isinuksok nito yun sa gilid ng kanyang pantalon. Huminga ng malalim si Brando at pinilit niyang kumalma. "Sandali, Andrew. Ano ka nagkaroon ng baril? Saan mo yan nakuha?" "Sa isang tropa. Nakabalandre. Ayun, kinuha ko. Mabuti na yun. Para handa tayo sa gagawin natin ngayon." Matapos yun, ay hinanap na ni Andrew ang switch ng ilaw at nakita nito yon malapit sa may pintuan. Nang pindutin nito ang switch, ay bumaha ang liwanag sa buong kwarto at doon na nila nakita ang vault na nasa isang sulok. "Brando, buksan mo na yung vault, bilisan mo!" Pero, hindi ko alam ang passcode yan, Andrew eh. Paano ko bubuksan yan? Biglang inilabas ni Andrew ang baril at itinutok yon sa mukha ni Brando. "Gawan mo ng paraan! Ngayon na!" Wala nang nagawa si Brando kundi ang sumunod. Lumapit siya sa vault at sinimulang hulaan ang passcode nun. Kung ano-anong number combination ang ginawa niya, pero wala sa mga yon ang nagpabukas sa vault. Hanggang sa pang-anim niyang kombinasyon ay biglang tumunog ang malakas na alarm mula sa kung saan na bumalot sa buong bahay. Lahat sila ay nagulantang at nataranta. Agad silang tumakbo papunta sa pinto, ngunit nang malapit na sila roon, ay bigla bumukas. Natigilan sila nang nakita nila si Mang Buhawi na nakatayo sa harapan nila habang may hawak na shotgun na nakatutok diretso sa kanila. Walang sinabi si Mang Buhawi, sa halip agad itong nagpaputok. Mabuti na lang ay mabilis na nakaiwas sina Brando at walang tinamaan ni isa sa kanila. Halos maiyak na si Brando sa labis na takot hanggang sa nakita niyang itinutok ni Andrew ang baril nito kay Mang Buhawi. Walang pag-aalinlangan na pinalabit nito ang gatilyo at pumailan lang ang malakas na putok ng baril. Dumaplis ang pinakawalang bala ni Andrew sa kaliwang tenga ni Mang Buhawi. Bumagsak si Buhawi sa sahig habang hawak ang tenga na dumudugo. Mabilis na lumapit si Andrew kay Mang Buhawi at hinampas nito ng baril ang ulo ng matandang bulag. Nawalan ng malay si Mang Buhawi
sa lakas ng pagkakahampas ni Andrew. Natigilan sina Brando at Tomas at natulala sa kanilang nakita. Andrew! Bakit mo siya sinaktan? Oo nga naman, tol. Hindi naman tayo nananakit, di ba? Nagnanakaw lang tayo. Hindi ba kayo nag-iisip? Nakita niyo na may shotgun siya, di ba? Gusto niyo bang tayo ang patay ng bulag na hayop na matandang yan? Oh, ano bang tinutunga-tunga nga niyo? Kumuha na kayo ng pantali habang wala pa siyang malay. Mabilis na naghanap sina Brando at Tomas ng bagay na pwede nilang ipangtali kay Buhawi. Nakakita si Tomas ng isang extension cord na walang nakasaktak. Inuha nito yon, ibinigay kay Andrew. Kinuha ni Andrew ang extension cord at sinimulan nitong itali ang mga kamay ni Buhawi sa likod at isinunod naman nitong itali ang mga paa ng matandang bulag. Pinagtulungan ni na Andrew at Tomas na hilahin ang walang malay na si Mang Buhawi papasok sa isang kwarto. Si Brando naman ay nanatiling tahimik sa isang sulok habang hindi makapaniwala sa nangyayari. Maya-maya pa ay inabot ni Andrew ang baril nito kay Tomas at kinuha ang shotgun na nabitiwan ng matanda kanina. Ako na ang gagamit nito. Hanip? Ang laki nito Di sabog. Teka, Andrew. Hindi ako marunong gumamit ng baril. Basta, gamitin mo lang kapag kinakailangan. Itutok mo, tapos pindutin mo yung gatilyo. Hindi pa rin magawang makagalaw ni Brando mula sa kanyang kinatatayuan. Tuluyan na siyang nilamon ng kaba at takot. Sa kanyang isip, nagdarasal siya na sana ay matapos ang gabing yun nang hindi sila napapahamak. Lumipas ang ilang minuto at pare-parehas na hinintay ni na Brando na muling magkamalay si Buhawi. Nakaupo si Andrew malapit sa vault habang si Brando ay nasa isang sulok habang nakatayo. Kinakagat niya ang kuko sa kamay dahil sa labis na tensyon. Hindi niya inaalis ang tingin kay Mang Buhawi. Kanina ay sinabi ni Andrew na hihintayin nilang magising si Buhawi at sa kanila itatanong dito kung ano ang passcode ng vault. Makalipas ang ilang minuto ng paghihintay, gumalaw na si Mang Buhawi. Dahan-dahang dumilat ang mga mata nito at isang mahinang ungol ang kumawala sa bibig nito. Mabilis na tumayo si Andrew at kinuha ang shotgun. Nakaramdam ng kaba si Brando nang lapitan ni Andrew si Mang Buhawi. Buti naman at nagising ka na, tanda. Kinasan ni Andrew ang shotgun at itinutok ang dulo nun sa likod ng ulo ni Mang Buhawi. Ang malamig na bakal ay dumampi sa matanda, ngunit nanatili itong tahimik at kalmado. Ano ang passcode ng vault? Sabihin mo na kung ayaw mong kumalat ang utak mo sa kwartong to. Hindi sumagot si Mang Buhawi. Nanatili itong tahimik na parang hindi alintana ang banta ni Andrew. Napuno ng tensyon ang silid. Nagpalitan ng tingin sina Tomas at Brando na parehong kinakabahan sa ginagawa ni Andrew. Hoy, matandang bulag! Kapag hindi mo sinabi, pasasabugin ko talaga ang ulo mo. Sabihin mo na! Ano ang passcode ng vault? 419800. Tumingin si Andrew kay Brando at inginuso nito sa kanya ang vault. Agad namang kumilos si Brando at nanginginig ang buong katawan na nilapitan ang vault. Nagsimula siyang i-enter ang mga numerong binanggit ni Mang Buhawi at siniguro niyang tama yon. Nang pindutin ni Brando ang huling numero ay na-unlock ang vault. Maraan niyang binuksan ang pinto ng vault, ngunit sa pagbukas niya nun ay natigilan siya. Walang laman ang vault. Wala kahit pera, alahas o kahit na anong bagay na pwede nilang mapakinabangan. Ano na? Kunin mo na ang laman yan para makaalis na tayo dito. Bagal mo naman. Tol, walang laman. Walang laman ng vault. Ano ba sinasabi mong walang laman? Naglakad sina Andrew at Tomas papunta sa vault at nagulat ang dalawa nang makita na nagsasabi ng totoo si Brando. Galit na binalikan ni Andrew si Buhawi at muli nitong itinutok sa matandang bulag ang shotgun. Ano to, ha? Ano to, Buhawi? Niloloko mo ba kami?
Hindi sumagot si Mang Buhawi. Sa kabila ng sitwasyon, nanatili itong tahimik na parang wala itong takot na nararamdaman. Sa pagkakataon na yon ay tumayo na si Brando at muli siyang inatake ng labis na pagkabahala. Nagpalakad-lakad siya ng pabalik-balik sa iisang direksyon. Sabi ko na mali! Mali itong ginagawa natin! Umalis na lang tayo dito! Natigilan silang lahat nang narinig nila ang mahinang pagtawa ni Buhawi. Mabagal at mababa ang tawa nito, ngunit nagdulot yun ng kakaibang kilabot kina Brando. Hoy tanda! Ba't ka tumatawa ha? Ano nakakatawa? Ano bang iniisip nyo? Na may laman ang vault na yan? Na mga pera at alahas? Wala kayong makikita dyan. Kung wala dyan, nasaan ang pera mo? Nasaan ang mga alahas mo? Nasa bangko ang pera ko. Lahat ng alahas ko nasa isang storage unit na malayo rito. Wala kayong makukuha kahit piso sa bahay na ito. Napuno ng galit si Andrew sa narinig. Alam ni Brando na ubos na ang pasensya nito at sa isang iglap, itinaas nitong muli ang shotgun at itinutok kay Mang Buhawi. Naramdaman ni Brando na handa na talagang patayin ni Andrew si Mang Buhawi, kaya mabilis siyang tumakbo palapit kay Andrew. Sandali, tol! Huwag mo siyang barilin! At bakit hindi ha? Wala siyang pakinabang. Nagsayang lang tayo ng pagod at oras sa bahay na to. Baka nagsisinungaling lang siya, tol. Baka meron pang ibang gamit o pera dito sa bahay. Kung papatayin mo siya, mas lalo na magiging komplikado ang sitwasyon natin eh. Huminga ng malalim si Andrew. Matiim itong nakatitig kay Brando ng ilang segundo bago tuluyang ibinaba ang hawak nitong shotgun. Ngunit halata pa rin ang galit sa mukha nito. Sige, pero bantayan niyo muna ang matandang yan ha. Gagamit lang ako ng banyo, pero babalik agad ako. Tumango si Tomas habang si Brando naman ay napabuntong hininga. Sa paglabas ni Andrew ng kwartong yon ay tumahimik na roon. Hindi makatingin ng diretso si Brando kay Mang Buhawi kahit alam niya na hindi siya nito makikita. Maya-maya ay binasag ni Mang Buhawi ang katahimikan. Ikaw, bata, sa tingin mo ba ay matutuwa ang nanay mo sa ginawa mo ngayon? Anong ibig mong sabihin? Paano mo? Naputol ang tanong ni Brando nang muli siyang tawagin ni Buhawi. Sa pagkakataong ito ay mas matigas at mas direkta. Akala mo ba ay hindi kita makikilala, Brando? Kilala ko ang boses mo. Ngayon ko lang napagtanto. Hindi si Elizabeth ang kasama mo kaninang umaga nang pumunta kayo rito. Hindi Brando ang pangalan ko. Nagkakamali ka. Madali ako makatanda ng boses, Brando. Alam kong ikaw yan. Biglang nanlamig si Brando. Napatingin siya kay Tomas habang namumutla ang buo niyang pagmumuka. Lumapit siya kay Tomas. Anong gagawin natin? Nakilala niya ako. Alam niya kung sino ako. Chill ka lang. Relax lang, pare. Hindi pwede mag-chill-chill lang ako. Kilala niya ako, tol. Kilala niya ako. Relax ka nga lang. Hintayin natin si Andrew na bumalik. Sigurado ako na meron siyang plano para sa problema mo. Tumango si Brando at umasa siya na merong magandang plano na maiisip si Andrew. Ganun pa man, mas lalo niyang napatunayan na hindi basta-basta si Mang Buhawi at inamin niya sa kanyang sarili na masyado nilang minaliit ang pagiging bulag nito. Alam niyo ba, nagkamali kayo ng bahay na pinasok. Biglang napalunok si Brando sa sinabing yon ni Mang Buhawi. Maikli lang yon, pero nagdulot yon ng matinding kilabot sa buo niyang katawan. Hanggang sa nakita nila ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Ang anyo ni Buhawi ay unti-unting nagbago. Nagbago ang kulay ng balat nito. Ang katawan nito ay bahagyang naging mas malaki. Naging mahaba at matutulis ang mga kuko nito. At ang mukha nito ay naging parang sa isang napakabangis na halimaw. Napaatras sina Brando at Tomas nang mapagtanto nila na si Mang Buhawi pala ay isang aswang.
Pakiramdam nila ay tumigil ang mundo nila ng mga sandaling yon. Mas lalo pa silang natakot nang walang kahirap-hirap na nakawala si Mang Buhawi mula sa pagkakatali nito. Biglang sumugod si Mang Buhawi sa kanila na para bang alam nito kung saan sila nakatayo. Napasigaw si Tomas at mabilis nitong pinaputukan ng baril si Mang Buhawi. Ngunit mabilis si Mang Buhawi. Tumalon ito ng mataas at mabilis na nakaiwas sa bala. Ang lakas ng ingay ng putok ng baril ay yumanig sa buong kabahayan. Bago pa man makapagpaputok ulit si Tomas, mabilis na lumabas ng kwarto si Buhawi. Saglit na nanatiling tahimik ang dalawa at pareho silang hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Halos mapayakap naman sina Brando at Tomas sa isa't isa sa gulat nang pumasok si Andrew at malalaki ang hakbang na lumapit sa kanilang dalawa. Bakit kayo nagpaputok ng baril? Oh, nasan yung matagdang yun? Hindi ba sabi ko'y bantayan nyo? Bakit yung pinakawalan? Andrew, hindi ka maniniwala sa sasabihin namin. Pero si Mang Buhawi, aswang siya. Isa siyang aswang. Bigla siya naging aswang at tumakas siya. Niloloko mo ba ako, ha? Anong aswang? Ano ka, bata? Hoy, Tomas, nasan yung matandang yon? Totoo sinasabi ni Brando, Andrew. Naging aswang yung matandang bulag. Tigilan niyo nga ako sa mga aswang-aswang na yan. Akala niyo maniniwala ako sa kwento niyo? Aswang? Ano to? Kwentong katatakutan? Tigilan niyo ako dahil kapag nabisit ako sa inyo, babariling ko kayo. Andrew, hindi mo naiintindihan eh. Maniwala ka sa amin. Kailangan na nating umalis dito bago pa tayo patay na matandang aswang na yon. Nakita namin, hindi siya tao. Aswang siya. Aswang! Tumigil ka, Brando, ha? Kanina pa ako napipikon sa'yo. Hindi tayo aalis dito nang walang nakukuha. Hindi ako papayag na mapupunta sa wala lahat ng pagod natin para makapasok sa bahay na to. Kung ayaw mo umalis, ikaw na lang ang maiwan dito. Hindi ko na talaga kaya. Kung hindi mo kami papayagang umalis, bahala ka na sa buhay mo. Tama si Brando. Aalis na rin ako. Bahala ka na rito, tol. Kung gusto mong pakamatay. Wala na akong pakialam kahit na magalit ka pa. Ngunit bago pa man makakilos sina Brando, ay biglang kinuha ni Andrew ang baril mula kay Tomas at itinutok ang shotgun sa kanilang dalawa. Kapwa natigilan sina Brando at Tomas. Andrew! Tol! Wala namang ganyanan. Ibaba mo ang baril. Magkakaibigan tayo. Huwag niyo akong subukan. Kayang-kaya ko kayong patayin at wala akong pakialam kung matagal na tayo magkakasama at magkakaibigan. Kapag hindi kayo sumunod sa gusto ko, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang mga buhay niyo. Bakit ba ayaw mo makinig sa amin? Aswang si Mang Buhawi, tol. Papatayin niya tayo dito. Aswangin niyo ang mukha niyo. Basta hindi tayo aalis nang wala tayong nakukuha. Hahanapin natin si Mang Buhawi. Sigurado ako nandito pa siya sa loob ng bahay. Alam ko may tinatago siya rito na mapapakinabangan natin. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakukuha ang pakay natin dito. Napatingin si Brando kay Tomas. Pareho silang takot at walang magawa. Ramdam ni Brando na hindi nagbibiro si Andrew na handa sila nitong patayin sa sandaling suway nila. Kaya naisip niya na wala na silang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Okay, sige na. Susunod na kami sa'yo. Pero please lang, huwag mo nang itutok sa amin ang shotgun. Susundin na lang namin ang gusto mo. Yan! Ganyan! Susunod din naman pala kayo eh. Ang dami nyo pang drama. O sige ngayon, hanapin na natin si Mang Buhawi. Wala nang nagawa sina Brando at Tomas kundi sumunod sa kanilang leader na si Andrew. Bakas sa mukha nila ang takot at pagsisisi sa pagpasok nila sa bahay ni Mang Buhawi. Ngunit alam nilang wala na silang ibang magagawa pa kundi ang sumunod sa lahat ng gusto ni Andrew dahil tila hawak na rin ito ang kanilang mga buhay. Agad na nagsimula ang tatlo sa paghahanap kay Mang Buhawi. Isa-isa nilang binuksan ng mga ilaw sa loob ng bahay upang mas madali nila itong mahahanap. Pagdating nila sa sala ay huminto muna sila at luminga sa paligid. Hindi magawang alisin ni Brando sa isip niya
ang nakakatakot na itsura ni Mang Buhawi nang mag-anyong aswang yon kanina. Andrew, mukhang hindi na natin siya mahahanap. Umalis na lang tayo. Tumahimik ka, Brando ah. Hahanapin natin siya. Tigilan mo nga yung kaartehan mo. Ngunit bago pa sila nakagalaw muli, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay. Binalot ng kadiliman ang kanilang paligid. Natigilan ang tatlo at pare-pareho silang hindi gumalaw habang pinakikiramdaman ang kapaligiran. Napaatras si Brando nang mula sa kung saan ay narinig nila ang isang malalim at malakas na pag-angin na parang nagmula sa isang mabangis na hayop. Narinig mo yun, Andrew? Si Mang Buhawi yun. Sinabi na namin sa'yo na aswang siya eh. Tumahimik ka! Kapag hindi ako nakapagpigil, shotgunin ko yung bunganga mo! Nagulantang sina Brando at Andrew nang tila may kung sino ang humila kay Tomas. Maya-maya ay narinig na nila ang malakas na paghingi ng tulong ni Tomas at ang pagpalahaw nito na para bang may kung anong hindi magandang nangyayari dito. Napalingon sina Brando at Andrew sa direksyon ng sigaw ni Tomas. Mabilis na tumakbo si Andrew papunta roon. Ngunit bago pa nito malapitan si Tomas ay tumigil na ang sigaw nito. Tila nilamon ng dilim ang lahat ng tunog at iniwang tahimik ang buong kabahayan. Tomas? Tomas, ano nangyayari? Sumagot ka, Tomas! Ngunit wala silang nakuwang sagot mula kay Tomas. Maya-maya, bumalik na ang ilaw. Mabilis na bumaha ang liwanag sa buong kabahayan. Napatingin sina Brando at Andrew sa kinaroroonan ni Tomas at doon nila nakita ang bangkay nito na nakahandusay sa sahig. Ang katawan ni Tomas ay wala ng buhay. Wakwak ang tiyan nito. Ang mga lamang loob ay nagkalat sa paligid. Puno ng malalalim na kalmot at kagat ang iba't ibang bahagi ng katawan nito na animoy nilapa ito ng mabangis na hayop. Ang mga mata ni Tomas ay nakabukas ng malaki. Diyos ko! Si Tomas, patay na siya! Ayoko na! Alis na ako dito! Ayoko pa mamatay, Andrew! Doon na tuluyang nilukob ng labis na takot si Brando. Natataranta siyang tumakbo papunta sa main door. Pilit niyang binuksan ang pinto. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi niya yon nagawang buksan. Maging ang mga bintana ay ganun din. Parang lahat ng daanan palabas ng bahay ay sinadyang isara. Hindi na tayo makakalabas dito ng buhay! Mamamatay na tayo dito, Andrew! Mamamatay na tayo dito! Mabilis na lumapit si Andrew kay Brando at binigwasan siya nito ng malakas na suntok sa muka. Bumagsak si Brando sa saig at hinawakan niya ang dumudugong nguso. Nagtataka siyang napatingin kay Andrew habang unti-unti siyang tumayo. Ang ingay mo! Kumalma ka nga, Brando! Para ang babaeng putak ng putak! Paano ka ako kakalma? Sabihin mo nga! Paano ako kakalma, Andrew? Patay na si Tomas! Patay na siya! Wala na siya! Sinabi ko naman sa'yo, totoong aswang si Mang Buhawi. Siya ang pumatay kay Tomas. Kailangan na natin umalis dito, Andrew. Kung hindi, magagaya tayo kay Tomas. Hindi tayo aalis dito. Kung si Mang Buhawi nga ang pumatay kay Tomas, hindi pwedeng hindi tayo makaganti. Kailangan natin siyang patayin. At kapag napatay na natin siya, malaya na nating mahahalugog ang bahay niya sa mga pwede nating nakawin. Ano ba, Andrew? Hindi ka ba talaga nag-iisip? Talagang pagnanakaw pa rin na nasa utak mo. Hindi mo ba naiintindihan? Aswang si Mang Buhawi. Hindi natin siya kaya. Mabilis at malakas siya. Alam mo ba, para tayong mga daga na pumasok sa kulungan ng isang gutom na leon. Pagpapakamatay itong ginagawa natin. Hindi tayo makakaalis dito ng buhay. Wala akong pakialam kung aswang siya, leon o kung anumang halimaw. Basta kailangan nating ipagiganti si Tomas. Hindi tayo aalis dito ng ganun-ganun lang. Biglang kinuha ni Andrew ang baril na nasa kamay pa ng bangkay na si Tomas at iniabot yun kay Brando. O ito, hawakan mo to. Ano gagawin ko dyan?
itutok mo sa ulo mo at iputok mo. Ano? Talaga magtatanong ka pang siraulo ka kung anong gagawin mo sa baril? Malamang gamitin mo para protektahan ang sarili mo, gunggong! Ayoko nang marinig ang drama mo, Brando Ayoko na! Napagtanto ni Brando na kung hindi sila aalis sa bahay na yon, ay kailangan niya ng bagay na magagamit niya para protektahan ang kanyang sarili. Kaya kahit walang alam sa paggamit ng baril, ay kinuha niya yon mula kay Andrew. Nanginig ang mga kamay niya habang hawak ang baril. Pinilit niyang lunukin ang takot na bumalot sa buong katawan niya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, alam niyang wala siyang magagawa. Alam niya na desidido talaga ito na patayin si Mang Buhawi at pagnakawan ang bahay nito. Inayos ni Andrew ang pagkakahawak sa shotgun at muling tumingin sa paligid. Si Brando naman ay nanatiling nakatayo habang hawak ang baril. Mula sa isa sa mga silid sa ikalawang palapag ay nakatago si Mang Buhawi na nasa anyong aswang pa rin. Tahimik siyang nakinig sa usapan ni Brando at ng kasama nito na nalaman niyang Andrew ang pangalan base sa pag-uusap ng dalawa. Ang kaba at takot sa boses ni Brando at Andrew ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Hindi napigilan ni Mang Buhawi ang mapangiti ng malaki. Matagal na siyang hindi pumapatay ng tao bilang aswang. Matagal na niyang kinalimutan yun at gusto niyang mamuhay na lamang ng tahimik. Malayo sa ingay ng mundo at higit sa lahat, malayo sa pagpatay. Ngunit iba na ang sitwasyon ng sandaling yun. Alam ni Mang Buhawi na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang tatlong magnanakaw na pumasok sa kanyang bahay ay banta hindi lamang sa kanyang tahimik na buhay, kundi sa mismong pagkatao niya. Pinili niyang kontrolin ang pagiging aswang sa loob ng maraming taon. Ngunit sa gabing yun ay wala na siyang nagawa, kundi muling ilabas ang natutulog na halimaw sa pagkatao niya. Sa sala ng bahay ni Mang Buhawi ay palakad-lakad si Brando at iniwasan niyang tingnan ang bangkay ni Tomas sa isang sulok. Napahinto siya sa paglalakad nang may maramdaman siyang kakaiba sa paligid. Pakiramdam niya ay merong nagmamasid sa kanila ni Andrew. Tumingala si Brando at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot nang makita niya ang aswang na nakatayo sa balcony. Nakangisi yun sa kanila. Andrew! Nasa itaas siya! Ang aswang! Mabilis na bumaling si Andrew sa itaas at nang makita nito ang aswang, ay agad nitong itinutok doon ang shotgun at nagpakawala ng isang putok. Ngunit napakabilis ni Mang Buhawi na iwasan nito ang bala. Tumalon ito mula sa balcony at bumagsak sa hagdanan. Mabagal na humakbang pababa ang aswang at dinig nila ang bigat ng mga paa nito. Mas mabuti siguro na titirin niyo ang bala niyo. Kahit bulag ako, hindi niyo ako matatamaan yan. Walang yakang aswang ka! Pinatay mo si Tomas! Wala kang karapatang gawin yun, hayop ka! Walang karapatan? Bakit kayo? May karapatan ba kayong pumasok sa isang bahay na hindi naman sa inyo? Ayokong pumatay, pero pinilit niyo ako. Pinilit niyo akong gawin ito. At anong gusto niyong gawin ko? Dapat ba na habang ninanakawan niyo ang bahay ko, ay wala lang akong gagawin? Nahayaan ko kayong pumasok at magnakaw? At tumakas na parang walang nangyari, ganun ba? Muli, ngumisi si Buhawi at ang anyo nito ay mas lalo lamang naging nakakatakot. Sisiguraduhin ko na hindi kayo makakalabas ng buhay dito. Susunod na kayo sa kasama nyo at magkikita-kita na lamang kayo sa impyerno. Hindi na napigilan pa ni Brando ang mapaiyak at mapahagulgol dahil sa pakiramdam niya ay katapusan niya na ng gabing yun. Napaluhod siya at hindi siya nagdalawang isip na magmakaawa habang nakatingin kay Mang Buhawi. Parang awa niyo na po. Hayaan niyo na po kami makaalis. Nangangako po kami na hindi namin sasabihin sa kahit na kanino tungkol sa inyo. Hindi namin ipapakalat na isa kayong aswang.
Hayaan niyo lang po kami makalabas ng buhay rito. Brando, ano bang ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan! Huli na, para magmakaawa ka. Buo na ang desisyon kong patayin kayong dalawa. Kung ayaw niyong magtagumpay ako, gawin niyo ang lahat para patayin ako. Pero sa tingin ko, ay hindi yun mangyayari. Nang marating na ni Mang Buhawi ang huling baitang, ay bigla itong sumugod kina Andrew at Brando. Mabilis na kumilos si Andrew. Gamit ang dulo ng shotgun ay binigwasan nito si Buhawi sa muka. Tumama ang dulo ng baril sa panga ng aswang, dahilan upang mapaatras ito ng bahagya. Ano ha? Akala mo hindi kita kaya? Agad na itinaas ni Andrew ang shotgun at pinaputukan si Mang Buhawi. Ngunit sa bilis ng paggalaw ni Mang Buhawi ay naiwasan na naman ito ang bala na tumama lamang sa dingding. Mula sa kung saan ay biglang sinunggaban ni Buhawi si Andrew. Bumagsak ang dalawa sa sahig habang nasa ibabaw ni Andrew ang aswang. Nang sasakmalin na ni Buhawi si Andrew ay mabilis na iniharang ni Andrew ang shotgun ng pahalang. Ang matutulis na pangil ni Mang Buhawi ay kumalang sa baril. Nagpumiglas si Andrew habang nakikipagpambuno sa halimaw, at habang nangyayari yun ay nakatulala lang si Brando at hindi alam ang gagawin. Brando! Tulungan mo ako! Huwag kang basta tumayo lang dyan! Dahil sa sigaw ni Andrew ay tila nagising si Brando mula sa kanyang pagkakatulala. Mabilis niyang itinaas ang baril at itinutok yun kay Mang Buhawi na abala pa rin sa pagpilit na masakmal si Andrew. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang baril na nakatutok kay Mang Buhawi. Ngunit bago pa maiputok ni Brando ang baril ay biglang nawala si Mang Buhawi. Sa isang kisap mata ay parang naglaho ito sa hangin. Tumayo si Andrew habang habol ang paghinga. Napatingin silang dalawa sa paligid, ngunit walang kahit na anong palatandaan kung nasaan si Mang Buhawi. Nasaan siya? Nasaan ang hayop na yun? Hindi ko alam. Ang bilis niyang nawala. Napakabagal mo kasi. Hindi ka talaga maaasahan. Mas mabuti pang ikaw na lang sana naunang namatay kaysa kay Tomas. Wala kang pakinabang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Isang nakakabinging katahimikan ang lumukob sa kanila. Andrew, ano gagawin natin? Kapag ganitong madilim, mas lalo tayong dehado dahil sanay sa kadiliman si Mang Buhawi dahil pulag siya. Tapos, kabisado pa niya itong buong bahay niya. Kaya nga may baril tayo, di ba? Gamitin mo yan. At wag lang ang baril ang gamitin mo, kundi pati utak mo, gunggong. Sa kabila ng takot ay mas mahigpit na hinawakan ni Brando ang baril dahil alam niya na wala siyang ibang magagamit upang ipagtanggol ang kanyang sarili kundi yun lang. Sa sandaling yun ay mas lalong naramdaman ni Andrew ang bigat ng sitwasyon na kinakasadlakan nila. Huminga siya ng malalim at pilit na pinigilan ang takot na unti-unting lumalamon sa kanya. Ayaw niyang maramdaman ni Brando na natatakot siya. Kahit alam niya na mas tama na umalis na sila sa bahay ni Mang Buhawi, ay ang pride at ego niya ang pumipigil sa kanya. Sa grupo nila, siya ang leader, ang laging walang inaatrasan. Kaya kahit na aswang na ang kalaban nila at nasa mismong bahay pa sila nito, ay nais pa rin niyang patunayan na wala siyang kinatatakutan. Kinumbinsi na lang ni Andrew ang sarili na mas lamang sila kay Mang Buhawi dahil bulag ito. Ngunit nang biglang namatay ang ilaw, napagtanto niya ang isang mapait na katotohanan. Sa dilim na yon, para na rin silang bulag tulad ni Mang Buhawi. Ando, kailangan natin maghiwalay. Ano sabi mo? Maghiwalay? Hindi, Andrew, ayoko, hindi ko kaya. Mas mabuti kung magkasama tayo. Hindi ka ba nag-iisip? Ang mo talaga. Paano natin mahahanap ang matandang aswang na yon kung magkasama tayo? Mas mabilis natin siya matutunton kung maghihiwalay tayo. Ikaw sa baba, ako sa taas. Hindi, Andrew, ayoko. Hindi ko kaya mag-isa. Mas mabuti kung magkasama tayo, natatakot ako eh. Kahit ngayon lang, Brando. Kahit sa pagkakataon lang na to, ay magpakita ka naman ng kahit konting tapang. Lagi ka na lang takot. Lagi ka na lang umaatras. Kung gusto mo mabuhay,
Sumunod ka na lang sa sinasabi ko! Hindi na nagsalita si Brando sa sinabi ni Andrew. Alam ni Andrew na tinamaan ito sa mga sinabi niya. Huminga ng malalim si Andrew at tumalikod na kay Brando. Inisip niya na kontrolado pa rin niya ang sitwasyon kahit sa loob niya ay ramdam niya ang matinding kaba. Maraan at pakapaka pa siyang naglakad papunta sa hagdan. Sa wakas, naramdaman na ni Andrew ang unang baitang ng hagdan gamit ang kanyang sapatos. Dahan-dahan niyang iniangat yun. Mahigpit ang hawak niya sa shotgun habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Maraan ang bawat hakbang ni Andrew habang inaakyat niya ang hagdan. Pagdating niya sa itaas, hinanap niya ang mga switch ng ilaw gamit ang kanyang kamay. Kinapa niya ang dingding hanggang sa nahawakan niya ang isang switch. Agad niya yung pinindot, ngunit nanatiling madilim ang paligid. Pinindot niya yon ng paulit-ulit pero walang nangyari. Walang hiya ka, Buhawi! Talagang pinatay mo pa ang main switch! Napapikit si Andrew sandali at kinalma niya ang kanyang sarili. Wala na siyang nagawa kundi ang sanayin ang sarili sa dilim at gamitin ang kanyang pandama upang mabuhay. Tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad sa pasilyo. Habang naglalakad siya, ay napahinto siya nang marinig niya ang mabibigat na yabag sa kanyang unahan. Ang yabag ay mabilis na palapit sa kanyang kinatatayuan. Agad na itinutok ni Andrew ang shotgun sa unahan at nagpakawala siya ng isang putok. Sandaling nagkaroon ng konti at mabilis na liwanag nang kalabitin niya ang gatilyo at sandali niyang nakita si Mang Buhawi na pasugod sa kanya. Bago pa man makakilos si Andrew, ay naramdaman niya ang matatalas na kuko ni Mang Buhawi na bumaon sa balikat niya. Napasigaw siya nang dahil sa sakit. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Papatayin kita! Hindi niyo ako mapapatay. Wala kayong laban sa akin kahit hindi ako nakakakita. Ngayon, anong pakiramdam na wala rin kayong makita kagaya ko? Nagpumigla si Andrew at pilit na itinulak si Mang Buhawi gamit ang natitira niyang lakas, hanggang sa nagawa niyang makawala kay Mang Buhawi. Mabilis siyang tumayo at hindi na muna niya ininda ang kanyang mga sugat. Tumakbo siya habang pakapaka pa sa dingding. Nang may nakapa na pinto si Andrew, ay agad niya yung binuksan at mabilis na isinarado. Naghanap siya ng mapagtataguan at sa wakas, may nakapa siya na isang kabinet. Binuksan niya yon at mabilis na pumasok sa loob. Maingat na isinarado niya ang pinto ng kabinet. Napangiwi si Andrew nang maramdaman ang sakit mula sa sugat niya sa magkabilaan niyang balikat. Ngunit wala siyang nagawa kundi pigilan ang sarili na gumawa ng kahit na anong ingay. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Kailangan maunahan ko ang Mang Buhawi na yon. Halos hindi na makahinga ng maayos si Andrew sa loob ng masikip na kabinet. Ang bawat kaluskos mula sa labas ng kabinet ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Makalipas lang ang ilang sandali, narinig ni Andrew ang mahinang pagbukas ng pinto sa kwartong kinaroroonan niya. Napalunok siya, ngunit pilit niyang nilalabanan ang takot hanggang sa narinig niya ang mabigat na yabag na papalapit sa kabinet kung saan siya nakatago. Huminto ang yabag sa harap mismo ng kabinet. Biglang bumukas ang pinto ng kabinet. Mabilis na ikinasa ni Andrew ang shotgun at itinutok niya yon sa kanyang unahan. Kahit wala siyang nakikita, sigurado siya na si Mang Buhawi ang nasa harapan niya. Walang pag-aalinlangan na pinaputok niya ang shotgun na sinundan ng tunog ng katawan na bumagsak sa sahig. Agad na lumabas si Andrew sa kabinet. Muntik pa siyang matumba nang matapakan niya ang katawan na nasa sahig. Isang malaking ngiti ang sumilay sa labi niya dahil naisip niya na nagawa na niyang patayin si Mang Buhawi sa isang bala ng shotgun. Ano ka ngayon, ha? Hayop ka! Akala mo lakas-lakas mong aswang ka? Isang bala ka lang pala eh! Wala ka palang binatbat sa akin eh! Ano? Bumangon ka dyan! Bumangon ka! Sinipa ni Andrew ang nakahandusay na katawan ng paulit-ulit. Doon niya ibinuhos ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Malakas pa siyang tumawa at inisip
na napatay na niya si Mang Buhawi. Habang paulit-ulit na sinisipa ni Andrew ang katawan sa sahig, ay biglang bumukas ang mga ilaw sa buong kabahayan. Nang bumaha ang liwanag, ay napahinto siya sa pagsipa sa nakahandusay na katawan. Ang yabang at galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng matinding gulat nang mapagtanto niya na hindi si Buhawi ang binaril niya, kundi si Brando. May tama ng baril sa dibdib si Brando at halos maligo na ito sa sarili nitong dugo. Hindi na yun gumagalaw at sa tingin niya ay patay na ang kawawang si Brando. Agad niyang ibinaba ang shotgun at lumuhod sa tabi ni Brando. Hinawakan niya ito sa balikat at malakas na niyugyug. Brando! Brando, gumising ka! Hindi ko sinasadya! Akala ko kasi si Buhawi ka eh! Brando! Gising! Hindi na gumalaw ang katawan ni Brando at hindi na rin ito humihinga. Huwag ka magbiro ng ganyan, Brando! Gumising ka! Ano ba kasing ginagawa mo rito? Hindi ba sabi ko sa iyo sa baba ka lang? Napuno ng galit at puot ang mukha ni Andrew. Isang napakalakas na sigaw ang pinakawalan niya. Halos mabaliw na siya ng mga oras na yon. Aminado siya na sinabi niya kay Brando na kayang-kaya niya itong patayin. Pero ang totoo ay hindi siya seryoso sa bagay na yon. Kaibigan niya pa rin si Brando. Gusto lang niya itong takutin upang hindi sila nito iwanan ni Tomas. Umangat ang mukha ni Andrew nang pumasok si Mang Buhawi sa kwartong yon. Huminto ito sa bungad ng pintuan. Nasaan yung aswang pa rin si Mang Buhawi. Tumawa ito ng malakas na parang nanunuya sa nangyari. Ano, Andrew? Mag-isa ka na lang ngayon. Nasaan na ang yabang at tapang mo? Dinampot ni Andrew ang shotgun. Mabilis siyang tumayo at itinutok niya ang shotgun kay Mang Buhawi. Magbabayad ka, demonyo ka! Papatayin kita para kay Brando at Tomas! Pinatay mo sila! Aminado ko na ako ang pumatay kay Tomas. Pero kay Brando, ikaw ang pumatay sa kanya, hunghang. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. Hindi! Ikaw pa rin ang pumatay kay Brando! Ikaw ang gumawa ng paraan para mapatay ko siya! Kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin ang pumatay sa kaibigan mo. Pero anong pakiramdam na ikaw mismo ang pumatay sa kaibigan mo? Dahil sa labis na galit, ay hindi na napigilan ni Andrew ang sarili. Ikinasa niya ang shotgun at pinaputukan si Buhawi. Bahagyang napaatras si Buhawi nang tumama ang bala sa balikat nito. Ngunit sa kabila nun ay nagawa pa ring ngumiti ni Buhawi. Nagkukumahog na muling kinasan ni Andrew ang shotgun. Ngunit nang kalabitin niya ang gatilyo ay hindi na yon pumutok. Ilang beses niyang kinalabit ang gatilyo pero hindi na yon pumutok pa. Doon niya napagtanto na naubusan na siya ng bala. Huwag mo nang pilitin, Andrew. Wala ka ng bala. Mas lalo ka tuloy na wala ng laban sa akin. Para maging patas, hahayaan nating bukas ang mga ilaw. Pero kahit na nakikita mo na ako, hindi mo pa rin ako mapapatay. Dahil kahit anong gawin mo, ay naririnig ko ang bawat kilos at galaw mo. Ramdam ko ang bawat takbang mo. At kahit ang paghinga mo, ay naririnig ko. Nanatili si Andrew sa kinatatayuan niya, habang si Buhawi naman ay marahang naglakad papalapit sa kanya. May malaki itong ngiti na para bang aliw na aliw ito sa takot na nakikita nito sa muka ni Andrew. Nagsimula nang maglakad si Buhawi palapit kay Andrew. Ramdam ni Andrew ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Ngunit pilit niyang ikinukubli ang kanyang takot sa pamamagitan ng galit. Alam niyang wala ng bala ang shotgun niya, kaya agad niya itong itinapon sa sahig. Mabilis niyang dinampot ang baril na nasa kamay ni Brando at agad niyang pinaputukan ng 2 beses si Buhawi. Tumama ang mga bala sa tiyan ni Mang Buhawi. Bahagya itong napaatras at huminto sa paglalakad. Napangiti si Andrew at malakas na tumawa. O ano ha? Nasaan ang bilis mo, Buhawi? Nangihina ka na ba? Sa bagay, matanda ka na kasi! Ngunit ang ngiti ni Andrew
ay mabilis na napawi nang makita niyang mas lalo lang nagalit si Buhawi. Sa halip na manghina ay mas naging mabagsik ang anyo nito. Parang wala lang dito ang mga tama ng bala sa katawan nito. Biglang sumugod ng mabilis si Buhawi kay Andrew. Agad na pinaputok ni Andrew ang baril, ngunit wala na rin yung bala. Nang makalapit si Buhawi sa kanya, ay sinubukan niyang ipukpok ang baril sa mukha nito. Ngunit mabilis na nahawakan ni Buhawi ang kamay niya. Sa isang iglap, sinakmal siya nito sa balikat. Napasigaw si Andrew sa labis na sakit nang maramdaman niya ang matutulis na ngipin ni Buhawi na bumaon sa kanyang laman. Pero hindi pa rin pinanghinaan ng loob si Andrew. Ipinasok niya ang daliri niya sa sugat sa tiyan ni Buhawi. Malakas na sumigaw si Buhawi at nabitiwan nito si Andrew. Napaluhod si Buhawi habang hawak ang sugat sa tiyan. Sinamantala ni Andrew ang pagkakataon na yon. Mabilis siyang tumakbo papunta sa nakabukas na pinto ng kwarto upang tumakas. Ngunit bago pa siya makalabas, ay naramdaman niya ang kamay ni Buhawi sa braso niya. Hinila siya ni Buhawi pabalik at malakas siya nitong ibinilibag sa sahig. Sa lakas ng pagkakahampas ni Andrew sa sahig, ay halos mawala na siya ng malay. Pinilit niyang tumayo, ngunit hindi niya na magawa. Lumapit si Buhawi kay Andrew at huminto ito sa tabi niya. Patayin mo na ako! Yun naman ang gusto mo, di ba? Gawin mo na! Patayin mo na ako! Hindi pa kita papatayin, Andrew. Paglalaruan at pahihirapan mo na kita. Sa kabila ng sitwasyon ni Andrew, ay hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob. Iginala niya ang mata niya sa paligid upang maghanap ng bagay na maaari niyang gamitin upang labanan si Buhawi. Napansin niya ang isang nakabukas na lampshade malapit sa kanya. Inipon ni Andrew ang natitira niyang lakas at tumayo siya. Inalis niya ang takip ng lampshade at binasag niya sa dingding ang bombilya nun. Buong lakas niyang itinarak ang dulo ng lampshade sa sugat ni Buhawi sa tiyan. Nangisay si Buhawi nang dumaloy sa buong katawan nito ang kuryente. Ilang sandali pa ay bumagsak si Buhawi sa sahig at nawalan ito ng malay. Halos hindi makapaniwala si Andrew na nagawa niyang mapabagsak si Buhawi sa pangalawang pagkakataon. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang naghanap ng maaari niyang magamit upang itali si Buhawi. Sa isa sa mga drawer ay nakakita siya ng makapal na lubid. Agad niyang ginamit ang lubid upang itali ng mahigpit ang buong katawan ni Buhawi. Tinalian niya ang mga kamay, paa at maging ang leeg nito. Matapos yon ay naisipan ni Andrew na umalis na, ngunit naalala niya na nung sinubukan ni Brando na buksan ang main door ay hindi nito yon nabuksan. Naisip niya na merong susi para doon. Nagmamadaling lumabas ng kwartong yon si Andrew at inisa-isa niya ang mga kwarto sa second floor. Nang makarating siya sa isang kwarto na halatang silid tulugan ni Buhawi, ay agad niyang napansin ang isang susi na nakapatong sa ibabaw ng isang drawer. Kinuha niya yon at nagdasal siya na sana ay yun na ang susi sa main door. Pero nang palabas na siya sa silid na yon ay bigla siyang huminto. Isang ideya ang sumagi sa isip niya na baka may iba pang bagay na mahalaga sa kwarto ni Buhawi na maaari niyang mapakinabangan. Sinimulan niyang buksan ang iba pang mga drawer. Napangiti ng malaki si Andrew. Nang isa sa mga drawer ay nakita niya ang maraming bungkus ng pera at mga alahas. Kumuha siya ng punda ng unan at doon niya inilagay ang mga pera at alahas. Matapos yon ay lumabas na siya ng silid na yon, dala ang punda ng unan at ang susi. Pero nang naglalakad na siya pababa ng hagdan ay natigilan siya nang may narinig siyang mahihinang pagkatok mula sa main door sa ibaba. Mabilis siyang bumaba at inilapag ang punda sa sopa. Huminga siya ng malalim. Inayos niya ang kanyang buhok at damit bago niya ginamit ang susi para buksan ang pinto. Sa pagbukas ni Andrew ng pinto ay tumambad sa kanya ang isang matandang babae. Sino po kayo? Ano pong kailangan nyo? Ako si Charito. Abay, kapitbahay ako ni Buhawi. Diyan lamang ako nakatira sa bahay sa tapat.
Natigilan si Andrew. Bigla siyang kinabahan. Ang buong akala niya kasi ay makakaalis na siya sa bahay na yon, ngunit mukhang meron pang magiging balakid sa pagtakas niya. At ikaw, abay sino ka naman? Nasaan si Buhawi? Pamangkin ako ni Tito Buhawi. Anak ako ng panganay niyang kapatid. Narito ako para bisitahin siya. Alam niyo na, matanda na po si Tito tapos bulag pa. Nasa kwarto po siya. Natutulog na. Ano po bang kailangan niyo? Sa akin niyo na lang po sabihin at ako na po magsasabi sa kanya kapag nagising na siya. Mangyaring may narinig kasi akong ingay mula rito. May nangyayari ba? Yun po ba? Nako, pasensya na po. May inaayos lang po ako dito sa bahay ni Tito Buhawi. Pasensya na po kung maingay. Ganun ba? Akala ko kasi ay kung ano na. Opo. Sige po. Itutuloy ko na po yung ginagawa ko. Pasensya na po ulit. Ngumiti si Charito ng matipid. Tumalikod na ito. Ngunit hindi pa man nakakalayo si Charito ay bigla itong huminto. Humarap itong muli kay Andrew. Bakit po? Alam kong nagsisinungaling ka. Ano po ba sinasabi nyo? Alam ko na walang kapatid si Buhawi. Wala siyang pamilya. Wala siyang pamangkin. Napaatras si Andrew. Pilit niyang inisip ang susunod niyang sasabihin. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ay biglang nagbago ang anyo ni Charito. Sa isang iglap, ang matanda ay naging isang aswang na may mapupula at nanlilisik na mga mata. Ang matutulis itong mga ngipin ay lumitaw sa nakangisi nitong bibig. Tumigil ang mundo ni Andrew nang biglang tumakbo ng mabilis ang matandang babae palapit sa kanya. Sinunggaban siya nito at natumba sila sa sahig. Sa labis na pagkabigla niya ay hindi agad siya nakapag-isip kung ano ang gagawin niya. Hindi niya inasahan na maging ang matandang babae na kapitbahay ni Buhawi ay isa rin palang aswang. Sinakmal ni Charito ang leeg ni Andrew habang ang matutulis itong mga kuko ay nakabaon sa magkabilaan niyang balikat. Hindi na nagawang makasigaw ni Andrew nang paulit-ulit siyang sinakmal ni Charito sa leeg. Unti-unting nakaramdam ng panghihina si Andrew habang mabilis siyang nauubusan ng dugo. Hanggang sa nanlabo na ang paningin niya at hindi niya na nararamdaman ang pag-atake ng aswang sa kanya. Kasabay ng pagpikit ng mga mata niya ay ang paghinto ng kanyang paghinga. Makalipas ang ilang sandali ay nagkamalay na muli si Buhawi. Unti-unti siyang bumalik sa pagiging tao habang nakatali pa rin ang buong katawan niya. Maya-maya pa ay narinig niya ang mga yabag na papalapit sa kanya. Agad niyang naamoy ang pabango ni Charito, kaya kahit paano ay nakahinga na siya ng maluwag. Huminto si Charito sa tabi niya at agad nitong sinimulan na alisin ang pagkakatali sa kanya. Charito, ikaw ba yan? Ako nga, Buhawi. Ano ba itong nangyari sa'yo? Pinasok ako ng mga magdanakaw. Nang tuluyan na siyang mapakawalan ni Charito, ay umupo siya sa sahig. Nasaan na sila, Charito? Nasaan na mga magdanakaw na pumasok sa bahay ko? Wala na sila. Ako na ang tumapos doon sa isang magdanakaw. Nagpanggap ba namang pamangkin mo? Akala niya siguro ay maniniwala ako sa kanya. Hindi niya alam na alam ko na wala kang kapatid, kaya imposibleng magkaroon ka ng pamangkin. Talagang sinubukan pa niya magpanggap. Desperado. Mabuti at pinuntahan mo ako rito. Mangyaring narinig ko kasi ang ingay sa bahay mo, kaya agad akong pumunta rito. Kinakatok kong pinto at yung isang magnanakaw ang nagbukas. Nanlaban. Kaya ginawa ko ang dapat kong gawin. Abay, hindi niya nalalaman na nung kabataan ko ay magaling ako sa taekwondo. Salamat, Charito. Kung hindi ka dumating, ay baka nakatakas na yung magdanakaw at hindi na ako makawala rito. Ay wala yon. Hindi ko rin naman hahayaan na may gumulo sa tahimik na buhay natin dito. Alam ko rin na malakas ka, pero minsan, kailangan mo rin ng tulong, Buhawi. Sino pa ba magtutulungan? Di tayo dalawa magkapit bahay lang. Tahimik na tumango si Buhawi. Sa kabila ng lahat, alam niyang ang gabing yun ay isang paalala na kahit gaano pa siya kalakas, ay hindi siya palaging ligtas
mula sa mga panganib ng mundo. Nang sandaling yon ay napagdesisyonan ni Buhawi at Charito na itago ang bangkay ng mga magnanakaw. Sinabi ni Buhawi kay Charito na maaari nilang ilibing ang mga magnanakaw sa basement niya. Nagtungo sila roon, dala ang piko at pala. Gamit ang piko ay sinira ni Buhawi ang sementong sahig ng basement at saka siya naghukay ng malalim. Isa-isa nilang inihulog sa hukay ang katawan ng 3 magnanakaw at tinabunan yon ng lupa. Ay, sa wakas, tapos na rin. Sementuhin na lang natin ito sa ibang araw. Charito, mangako ka sa akin na dadalhin natin ang sikreto na to hanggang sa huling hininga natin. Nangangako ko, Buhawi. Walang makakaalam ng nangyari dito sa bahay mo. Dadalhin ko ito sa hukay. Pinapangako ko yan sa'yo. Itaga mo sa bato. Maraming salamat, Charito. Napakalaki na ng utang na loob ko sa'yo. Matapos yon ay umalis na ang dalawa sa basement. Pinagtulungan nilang linisin ang buong bahay ni Buhawi. Hindi sila nag-iwan ng bakas ng nangyaring kaguluhan doon. Makalipas ang ilang araw, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Buhawi. Mas naging madalas ang pagdalaw ni Charito sa kanyang bahay at natutunan niyang tanggapin ang presensya ng kapitbahay niya sa kanyang pamamahay. Ngunit nanatili pa rin sa isipan ni Buhawi ang tanong na paano napatay ni Charito si Andrew, pero hindi niya na tinanong pa si Charito tungkol sa bagay na yon dahil naniniwala siya na may mga bagay na mas mabuting hindi niya nalalaman. Isang umaga, dumating si Elizabeth sa bahay ni Buhawi upang maglinis. Agad na naramdaman ni Buhawi ang lungkot sa presensya ni Elizabeth. Sinabi ni Elizabeth na nawawala ang anak nitong si Brando kasama ang 2 nitong kaibigan. Ayon kay Elizabeth, malakas ang kutob na naglayas ang 3. Hindi na sumagot si Buhawi at nanatiling tahimik habang nakikinig kay Elizabeth. Sa likod ng kanyang isipan, alam niya kung nasaan ang katawan ni Brando na nililinisan pa nga ni Elizabeth ang lugar na yon, kasama ang mga kaibigan nito. Ngunit wala siyang naramdamang pagsisisi. Alam niyang ginawa niya ang tama dahil walang mali na ipagtanggol ang sarili. At kung mangyayari ulit yon, ay wala siyang pagdadalawang isip na gagawin niya ulit ang ginawa niya kina Andrew, Tomas at Brando.